Ang content na ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema o lingwahe na hindi angkop sa mga bata. Hindi yung kung ano lang yung sinusumbong sa iyo na binabanggit mo. Tarantado kami ng minuto, putang ina ka. Tarantado kami ng minuto, putang ina ka. Ito si JC Isaac o si Joel Capulong na kapag kakaharap si Tekram at ang Manalastas, parang hindi makabasag pinggan. Pero kapag ka nagsalita na sa harap ng kanyang kamera, ganyan ang mga maririnig nyo sa bibig niya. Tapos sasabihin nila sila ang binabalahura. Yung mga comments na nababasa nyo dyan sa screen ay ilan lamang sa mga comments ni Joel Capulong aka JC Isaac. Ikaw, Joel Capulong, ni minsan hindi ka nakapagpakita ng mga salitang katulad ng mga binabanggit mo dyan sa comment section na yan. Tapos, ang lakas ng loob nyo na sabihing binabalahura kayo. Gayong ang mga ginagawa ko lamang ay reaksyonan ang mga sinasabi ninyo at ang mga lumalabas sa mga bibig ninyo. Nang sabihin ninyong puro mukha nyo na lang at naka-thumbnail sa YouTube channel ko at puro kayo na lang ang laman ng content ko, tama naman yun. Pero hindi nyo ba naisip? Wala akong content kung wala kayong video. Wala akong re-reactionan. Kasi nga, nakabase lang ang content ko sa video ninyo. Pero bakit hindi nyo matukoy kung anong parte doon na kayo ay binalahura ko? Maayos kong nire-reactionan ang mga video ninyo. Pero anong ginaganti ninyo? Puro mura, pambabalahura, at mga kababuyan na wala naman sa issue. Lahat na ata ng strategy na gawa nyo na. Magbait-baitan, maggalit-galitan, magtapang-tapangan, gumawa ng mga bitag. Pero alam nyo kung anong nakakatawa? Matapos ninyong mambalahura, matapos ninyong magmura, matapos ninyong magsalita ng hindi magaganda, tapos bigla kayong iiyak. Kayo na nga ang nambalahura, kayo na nga ang nangbaboy, kayo na nga ang nagsalita ng malulutong na mga mura. Inilabas nyo pa ang identity ko. Kasi nga akala nyo siguro mapapatahimik nyo ako sa pagpuna sa mga mali ninyo. Nagbigay ako sa inyo ng patas na argumento. Sabi ko magharap-harap tayo, walang murahan. Argumento sa argumento lamang. Ebidensya sa ebidensya lamang. Pero anong ginawa ninyo? Puro mura, smart shaming, pangbababoy, ang mga ginawa ninyo. Tapos kayo pa ang iiyak? Tapos yung mga gullible naman na mga followers ninyo, awang-awa sa inyo. Pero ang mas matindi, hindi na kayo nakontento sa mga masasakit na salitang mga binitawan ninyo, sa mga pagmumura ninyo. Gusto nyo pang dalhin ng violence dito sa Tekram community? At talagang hindi na kayo nahiya. Gusto nyo pa sa harap ni Inda, ang nanay ng Manalastas na iginagalang. Tapos kung makapagsalita kayo na ng babastos, inam. Gayong kayo naman talaga ang mga bastos at bayolente. Ang mga sinasabi ko ba ay base lang sa opinion ko? Hindi, dyan pa lang sa comment section kitang-kita nyo na. May basihan ba ako kung bakit ko nasasabing kayo'y mga bastos at bayolente? Of course meron, mula mismo sa bibig mo JC, pakinggan mo. Ang tatapang ninyo, tapos iiyak-iyak kayo? Pag napagtawanan kayo, magagalit kayo. Hindi kasi kayo nagiging consistent, kaya nagiging katawa-tawa kayo sa ibang tao. Dahil sa mga videos ninyo, kayo mismo ang gumawa ng katatawanan sa sarili ninyo. Kaya wala akong kinakatakutan kahit sa inyo man, kahit sino man sa inyo, mga animal kayo. Sabi ko nga, huwag lang tayo magkikita-kita. Ewan ko, baka manghiram kayo ng mukha sa aso, mga animal kayo. Lalo-lalo ka na askal, basta babalatan kita ng buhay, putang ina mo. Ayan, magsama-sama kayo, mga walang iya kayo, mga putres kayo. Hindi lang mura, punong-puno ng mura. At ang higit sa lahat, yung sasabihin niya, nababalatan niya ng buhay si Askal. At yung sasabihin niya na baka manghiram kayo ng mukha sa aso, anong gagawin niya sa amin pag kami nagkita-kita? Hindi na naging sapat kay JC ang malulutong na mga mura na lumalabas sa bibig niya at ang mga pambabalahura niya, abay gusto pang dalhin ang violence sa Tekram community.
Sabi ninyo gusto nyo ng patas na laban. Kaya nag-offer ako sa inyo ng isang argumento na harapan o debate. Pero bakit ganyan ang ganti mo, Joel Kapulong? Hindi ba't ikaw ay protection agent na dapat sinusunod mo yung code of conduct at ethical standard ng isang protection agent? At ang worst, gusto nyo pa talagang dalhin sa harapan ni Inda yung pagiging bayolente ninyo. Gusto nyo pang ipakita kung gaano ba kayo kabayolente. Mangbubugbog pa talaga kayo sa harap ni Inda? Alam nyo ba na kahit iyan ay isang salita lamang, iyan ay isang indikasyon na wala kang paggalang sa ina ng manalastas. At iyan ay isang indikasyon na mayroon kang ugaling pagiging bayolente. O baka sabihin ninyo, gawa-gawa ko yung kwento na yan. Pakinggan ninyong mabuti ang sinabi ni Japina. Mata mo lang walang latay. Ha? Baka bugbugin ka pa niyan sa harap nila Inda. Ha? Next time kukuhanin namin yung buntot at saka yung tenga ng baboy, sasaksak namin sa ngalangala ni Malisa Landales. Ganito bang klaseng pananalita o behavior ang gusto nating makita sa Tekram community? Sabi ko nga sa inyo noon, hindi nawawala ang conflict sa isang community. Pero kapag ganito na umaabot ang mga pananalita ng mga taong nasa loob ng community, ito ay hindi na tama dahil ang mga nabibitiwang salita ay masyado ng bayolente. Huwag nating inormalize ang mga ganitong klaseng pananalita o behavior sa Tekram community. At tandaan natin, ang pananahimik sa harap ng mali ay madalas na nagiging mitya upang lumala pa ang sitwasyon, lalo na sa mga ganitong klase ng pananalita. Ayon nga sa kasabihan, ang pagwawalang bahala o hindi pagpansin sa mali ay katumbas na rin ng pag-aproba dito. Ni Melissa Daldales. Yan ang pinaparating ng Kuya JC. Kung nalaman lang niya, sa pag-uugali ni Lisa Daldales. Oy, Melissa Daldales. Pinaparating ng ating Kuya JC, dapat daw sinaksak na niya sa lalamunan mo yung buntot ng baboy. Kuya Poren, ito ba ang sinusuportahan mong mga vloggers? Alam ko Kuya Poren na gusto mo matapang at lumalaban. Pero kapag ang isang tao ay hindi marunong lumaban ng patas, hindi marunong panindigan ang kanilang pinaglalaban, at umaabot na sa pagmumura, at worst, umaabot na sa mga bayolenteng mga pananalita. Ito ay hindi na tama, hindi na ito argumento. Kapag ang isang tao ay nagiging bayolente na sa kanyang mga reaksyon, imbis na mag-focus lamang sa video na nire-reaksyonan, ibig sabihin, emosyon na niya ang umiiral. Kapag ka ang emosyon na ang umiiral sa isang tao, sabi nga, when emotion is high, intelligence is low. At mas lalo kang magiging katawa-tawa at talunan kapag ka after mong maging matapang, after mong ipakita yung mga pambabalahura mo, yung mga pagmumura mo, yung pagiging bayolente mo, tapos bigla kang iiyak, kayo mismo ang nagdadala sa mga sarili nyo sa sitwasyon na kung saan kayo ay nagiging mga katawa-tawa. Nagmumukha na kayong mga clown dahil after ninyong mambalahura, after ninyong magmura, after ninyong pakita ang pagiging bayolente ninyo, tapos bigla kayong iiyak at magpapaawa, panuurin muna natin si JC. At alam nyo ba na itong ipapakita kong video ay nauna bago pa itong mga ilang comment na naandyan na nababasa ninyo? So ibig sabihin, iiyak-iyak, matapos umiyak, mambabalahura ulit. Kung may manaririnig naman po kayo sa mga naninira sa amin, ipagdasal nyo na lang po sila. Ipasadyos nyo na lang po sila. Huwag na lang po kayo sasagot. Huwag na lang po kayo magme-message sa kanilang mga lives. Tawag dyan, JC, manipulation. Red flag yan. Bakit hindi nyo sila hayaang mag-explore, magpunta sa mga ibang LS, mag-comment? Sa channel ko, welcome ang mga comment nila. Hindi ko sila binabalahura. Bigay nila opinion nila, ibibigay ko rin ang opinion ko. Kayo para kayong mga manipulator. Gusto ninyo, i-isolate ninyo yung mga followers ninyo. Kayo lang ang papakinggan. Pag iiyak kayo, maaawa sila.
Tapos pag maninira kayo ng tao at mambabalahura kayo, wala naman kayong evidence na pinapakita, wala kayong video na pinapakita, salita lang kayo ng salita hanggang sa mamanipulate ninyo ang mga followers ninyo. Tapos kapag ka na-reactionan kayo, mananawagan kayo ng kapayapaan, bait-baitan o kaya iyak-iyakan. Bagkus po ipag-pray nyo na lang po sila na sana pagdating ng oras, magbago na sila. Kung ano man po yung nakikita namin, Magbago kami? Kayo ang hindi nagbabago. Nagiging worst pa nga kayo dahil mga nagiging bayolente na ang mga sinasabi ninyo. nakikita nyo ngayon sa amin ni MJ, ito po pagtulong na lang sa atin, Tatay Tekram. Ito in general, tumutulong kayo. Pero ano ang saysay ng pagtulong ninyo kung kinukuha ninyo ang perang pinangtutulong ninyo mula sa mga pambabalahura, pagmumura at mga bayolenteng pananalita? Nag-iisip po kami kung paano po kami makatulong sa atin, Tatay Tekram. Kahit na napupuyat kami, pinipilit po namin mapasaya kayo. Bakit kinakailangan yung magpuyat o magpuyat ang ilan dahil lang sa kakarampot na kanilang mapapanalunan? Dahil sa kapupuyat ninyo, kaya ang mga isip ninyo ay mga nagiging cloudy na. Nagiging emosyonal kayo kasi nga hindi na nagiging sapat ang mga tulog. At iyan din ang dahilan kung bakit ang inyong mga emosyon ay parang roller coaster. Magagalit, tapos biglang iiyak, biglang magiging mabait, paiba-iba. Okay lang siguro magpuyat paminsan-minsan, pero pag palagi na, hindi na tama. Kasi nga ang kakulangan sa tulog ay direktang nakakaapekto sa utak. Kaya nagbabago ang behavior at nagiging agresibo o bayolente ang pag-iisip ng isang tao. Ganon pa man, buhay nyo yan, wala akong pakialam dyan. Pero sinasabi ko lang dito kung ano ang mga naoobserbahan ko at mga nakikita ko sa inyo. Kaya wag puyat ng puyat para lang mapasaya ang ibang tao. Kung ikaw ang maaapektuhan at magiging ganyan ang emosyon mo sa harap ng kamera, iiyak, magmumura, biglang magbabait, biglang mambabalahura, abay, paiba-iba ang behavior mo. Hindi na tama. Yan naman ay something to think about. So, again, wala akong pakialam sa gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Basta ako, hanggat meron akong nakikitang pambabalahura ninyo, mga pangit na salita, mga bayolenteng pag-uugali, patuloy ninyong makikita ang mukha ninyo sa YouTube channel ko para ibigay ang opinyon ko at obserbasyon ko sa inyo. Hindi ko kayo binabalahura, hindi ko kayo minumura. Maaring masaktan kayo o masaling ang mga ego ninyo. Pero kung iyon ang katotohanan, ganun talaga. Truth hurts. Dahil pag nakikita ko yung masaya din po si Tatay Ram. Sabi ko nga, kapag nanghihina tayo, manghihina din po si Tatay Ram. Huwag po natin ayahan. Ayahan na lang po natin sila. Huwag nyo na lang pong sabihan na huwag na lang po nyo sagutin. Huwag na lang po, mga ka-pure heart, huwag na lang po tayong sasagot. Kung masakit po yun. Ako, naiintindihan ko naman po kayo. Masakit yung nararamdaman nyo minsan pag binababoy na kami masyado. Inaalipusta na kami, lahat buong pagkatao namin. Inaalipusta ang pagkatao ninyo? Di ba't ganun din naman ang ginagawa ninyo? Pag kayo ang gagawa, okay lang. Pag ang iba, hindi pwede. Tapos pag nasaktan kayo, iiyak kayo. Dahil nakikita nyo yung pag-uugali namin eh. Hindi kami ganun eh. Kaya pinaglalaban nyo kami. Naiintindihan nyo kami eh. Kaya stop na po. Huwag na po kayong Stop na po, wag na po kayong sasagot. Sinabi ni JC yan, June 23. Matapos magdrama ni JC, umiyak-iyak, sasabihin, wag na po kayong sasagot ha. Pag-pray na lang po natin sila. Pero, June 27, nag-content na naman siya. As usual, kung ano-ano namang pangbabalahura. At hindi pa natapos doon. July 2, at dito na nga niya sinabi na babalatan niya ng buhay si Aska Lupet at yung iba baka manghiram ng muka sa aso. Tapos, galit na galit kapag ka na-reaction na ng mga video nila. At idagdag pa natin yung mga comments nila sa LS ni Japina.
Hindi nga kayo madalas mag-thumbnail sa mga mukha namin. Pero laman pa rin kami ng mga LS ninyo, yung mga pa-segue ninyo, mga topic ninyo, si Tekram. Pero ang laman ng content ninyo, iba-iba. At lagi kaming kasama sa mga LS ninyo at sa mga comment section ninyo. So ibig sabihin, araw-araw din kayong nambabalahura. Kaya huwag kayo masyadong pabiktim at paiyak-iyak pa kayo. Tapos magagalit kayo pagka tumatawa kami. Kasi nakakatawa naman talaga para na kayong mga clown. Hindi na malaman kung ano talaga ang ugali ninyo. Minsan ang tapang, minsan iiyak, minsan bait-baitan. Sagot sa mga live nila, huwag kayong manonood na sa kanila. Kung kailangan i-unsubscribe nyo na sila, i-unsubscribe nyo na lang para hindi na dumadaan sa inyong mga wall, yung mga sinasabi nila. Para po matahimik na po, at bigyan na po sila ng gustong pag-iisip. Ikaw pa talaga nagsalita niyan. Nasa hustong pag-iisip ba, JC, yung sasabihin mong mangbabalat ka ng buhay? At nasa tamang katinuan ba yung sasabihin ni Japina na baka mambugbog ka pa sa harap ni Inda? At nasa tamang katinuan ba yung papasok ka sa isang GC na kung saan magmi-meeting para sirain o puksain ng isang tao? At nasa tamang katinuan ba yung ang tapang-tapang mo sa harap ng kamera pagkatapos biglang iiyak ka rin sa harap ng kamera? Kaya na lang po, ipasa Diyos na lang natin sila. Mag-enjoy na lang po tayo sa ating mga nasimulan ngayon. Matapos umiyak-iyak, tapos sasabihin hindi raw sila ganon, pero makikita mo naman ang mga bibig at ang mga sinasabi nila sa kanilang mga channel. So, ito ay opinion ko lang naman. So, yung iba maaring mag-agree sa akin, pero alam ko naman na ang mga panatiko ni MJ at ni JC ay hindi talaga mag-agree yan sa akin. So, ganun pa man, para sa akin, ang talagang nakakaawa dito ay yung mga taong nakikinig lang sa isang side at patuloy na nakikinig lamang kala MJ at kay JC. Yahan namin, welcome kayo, magpakabait lang kayo ngani. Pero hindi. Ayoko magpaka-plastic. Ayoko magpaka-plastic. How about yung love, love, love? Huwad o hindi tunay? Dahil ito ang totoong MJ. Ayaw niyang magpaka-plastic. Kahit magkita pa tayo sa Manalastas, hindi kami magpapaka-plastic ni Kuya JC na makapagbeso-beso sa inyo kundi sampalin pa namin ang mga ngalangala nyo. So, ibig sabihin, iyan ang MJ na hindi plastic. Yung mananampal ng ngala-ngala. Ha? Hindi baling mag-walk out kami o baka bugbugin pa kayo ni Kuya JC doon pag nakita kayo doon. So, iyan ang totoong nararamdaman nila. At hindi sila magpapaka-plastic. Baka mabugbog pa kayo ni JC pag nagkita-kita. So tama lang pala na hindi na tumuloy yung mga members ni Mamshi during that time. Kasi nga baka mamaya mabugbog pa sila ni JC. So tama lang pala na i-cancel yon. Kasi baka mag-lead pa sa kaguluhan. Kaya itong mga sinabi ni MJ, isang warning na para sa inyong lahat. Kasi baka mamaya kung kailan kayo naandoon sa Tekram House, baka magkaroon pa ng kaguluhan. So, iwas-iwas na lang. Dahil kung sa behavior ni MJ at ni JC na paiba-iba, hindi natin malalaman kung pag nagkita ba kayo ay mabait sila o mga bayolente sila. Baka mabugbog pa kayo sa harapan ni Inda. Therefore, yung sinasabi nilang love, love, love ay isang fake at isang huwad na palabas lamang. O eto na, matapos si Japina na magsalita ng mga bayolente na mga pananalita katulad ng bugbugin pa kayo ni Kuya JC sa harapan ni Inda, sampalin namin ang ngalangalan nyo, etc. etc. O eto na, iiyak-iyak na sa harap ng kamera. Hindi madali yung pinagdaanan namin ni Kuya JC. Sa buntong hininga pa lang, awang-awa na ata ang mga followers niya. Para lang yan. Anong kadramahan yan, Japina? Akala ko ba'y matapang ka, laban kung laban? Tao lang ako kahit umiyak ako kamukha ni Tatay Tekram. Walang masama.
Naku, Japina, wag mong ihalin tulad ang sakit na naramdaman ni Tekram. Iba ang sakit na nararamdaman mo sa sakit na naramdaman ni Tekram. Yung sa iyo, bunga ng iyong mga maling ginawa. At si Tekram hindi nang babalahura na katulad mo. At si Tekram hindi magsasalita na sampalin ko ang mga ngalangala ninyo. Iba ka, iba si Tekram. Kaya wag mong ihalin tulad ang iyak mo at ang iyak ni Tekram. Kaya piling mo ikaw ang laging inaapi. Kasi nga ang pananaw mo sa sarili mo, babaeng Kristo. Yung ginawa nyo, yung dinanas ko, galing sa Kalinga. Pumunta ka kay Daddy Frankie para makipag-birthday yan. Di po kasi madali. Di madali yun na. Di baling sabihin nyo ng duwag ako. Tao lang din ako. Duwag ka lang kapag ka mayroong naghamon sa iyo ng harapan na argumento. Pero matapang ka kapag ka mangbabalahura ka sa harap ng kamera. At kapag na-real talk ka at binalikan ka ng katotohanan, bigla kang magdadrama at iiyak sa harap ng kamera. Tao lang kami ni Kuya JC. Bakit kami hindi tao? Yung sinasabihan mo ng bobo, tanga, syunga, tsaka, demonyo, nasadlak sa dilim, pagbabantaan ninyo na bubugbugin sa harapan ni Inda, yung babalatan nyo ng buhay. Hindi ba kami mga tao? Kayo lang ba ang mayroong pakiramdam? Umiyak ba kami at nagdrama ba kami sa harap ng kamera? At yung pinagplanuhan nyo at ginawan nyo pa ng GC para puksain o sirain ang isang tao o grupo. Anong tawag doon? Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit, lahat tayo nagkakamali. May mga pagkakamali na hindi natin plinano. Pero kapag ka plinano ninyo at gumagawa pa kayo ng bitag, abay ibang usapan na yan. Abay ibang level na yan ng kasamaan. Normal na makaramdam tayo ng galit at sakit. Pero kapag ka yung galit na yon ay nauwi na sa kaisipan na bayolente or pananakit, ito ay hindi na tama. Normal din na makaramdam tayo ng sakit. Pero kung ang tapang-tapang mo from the previous, tapos bigla kang nakaramdam ng sakit, tapos iiyak-iyak ka sa harap ng kamera, abay, asahan mo na maaari ka talagang pagtawanan ng tao. Dahil imagine, mangbabalahura ka, mangbubuli ka ng tao, tapos bigla kang iiyak at magdadrama sa harap ng kamera mo. Abay, mabibigyan ka talaga ng award. Sa ilang taon, di ako umiyak. Sabi ko matatag na ako. Matapang ako eh. Matapang ka pa rin naman. Umiyak ka nga lang sandali, pero nambabalahura ka na naman. Ganyan din naman ang ginawa mo sa Kalingap dati, di ba? So, tapang-tapang, tapos iiyak, tapos tapang ulit. So, extension lang ang Tekram community. Hinubog na ako ng mga pinagdaanan ko. Hinubog? Bakit hindi ka natuto? Bakit nauulit lang yung nangyari noon sa Kalingap dito sa Tekram community? Yung mga kasama mo doon sa Kalingap, nanawa na sa kapapayo sa iyo, sumakit na ang ulo. Dahil ang sabi nila, hindi ka marunong makinig. Pinipilit mo palagi kung ano ang gusto mo. Sa bagay, buhay mo naman yan. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Pero huwag kang iiyak kapag nareaksyonan ka at nabalikan ka ng katotohanan. Kasi masakit talaga yon. Kulangot lang kayo sa akin. Kulangot pala bakit ka umiiyak? Sa mga followers ni Japina, hindi nyo ba napapansin kung gaano kataas ang tingin ni Japina talaga sa sarili niya? Nasasaktan ka na, nakukuha mo pa ring manghamak. Pero mas pinipili ko maging mabuti. Pinipilit mong maging mabuti? Bakit ang sasama ng mga lumalabas sa bibig mo? Kasi hindi ako pinalaki ng magulang kong masama. Eto ang problema sa iyo, Japina. Lahat dinadrag mo. Pati pamilya. Pati magulang mo. Bakit sila napapahiya? Dahil na rin sa iyo. Imagine, sasabihin mo pinalaki ka. Second year high school ka lang nakatapos. At anong ginawa sa iyo? Di ba't
Trainain ka para pumunta sa Japan at maging Japayuki? Saan nga ba talaga nahubog ang personalidad mo? Nasabak ka sa murang edad, sa mundo na kung saan palaging may kompetisyon, palaging dapat pagalingan, dapat ikaw ang nakakaangat para makakuha ng tip sa inyong mga kliyente o customer. Iyon ang mundo na kinalakihan mo. At marahil sa kanila nang galing yung salitang daig mo pa ang babaeng Kristo. Iyan marahil kung bakit palagi kang nakikipagkompetisyon sa lahat ng mapuntahan mo. Gusto mo lagi kang nakakaangat. Gusto mo ikaw ang laging nasusunod. At feeling mo palagi kang kinaiinggitan. Ang lahat ng mga sinabi ko ay aking obserbasyon lamang at opinyon base na rin sa mga sinasabi mo dito sa social media. Kala nyo madali? Ha? Kala nyo madali? Sa mga nanonood po sa akin, ayoko na. Hindi talaga madali, Japina. Dahil sa totoo lang, awa ang naramdaman ko doon sa mga video na napakinggan ko mula sa mga bibig mo. Dahil sa murang edad na kung saan dapat nag-e-enjoy ka pa sa iyong kabataan pero nasaba ka na sa mundo na kung saan kinakailangan mong makipag-compete, kinakailangan mong matutunan kung papaano kuhanin ang loob ng mga customers ninyo. Kinakailangan mong maging magaling para lang kumita ng pera. Lilinawin ko, wala akong sinasabi na masama ang maging Japayuki. Nasabak ka sa mundo na kung saan kinakailangan mong makipag-compete, kinakailangan mong makipagmagalingan at marahil doon nahubog ang personalidad mo. Kaya naiintindihan ko nang sabihin mong hindi madali dahil talagang hindi naman madali. Pero hindi yan lisensya para umasal ka ng ganito sa social media. Na feeling mo, daig mo pa ang babaeng Kristo. Na feeling mo, ikaw lagi ang tama. Na feeling mo, na ikaw ang laging kinaiinggitan. Sige, duwag na ako. Ha? Mama, panalo ka na. Panalo ka na, Brenda. Panalo ka na, Askal. Sige, content nyo na, okay lang. Kasi gusto ko magpakabuti lalo. Kung paano ako pinalaki ng magulang ko, yun ang gusto ko i-apply. Yun ba talaga ang gusto mong i-apply? Eh bakit pagkatapos mong magdrama at umiyak, eto ang pinost mo? Tinag mo pa ako. Tapos, hindi naman ako pwedeng mag-comment kasi nga naka-hide ako or naka-block ako sa channel mo. Yung nakikita nyo sa right side, iyan ang comment ko doon sa post na tinag ako ni MJ. Pero hindi nyo yan nakikita dahil nga naka-hide ako kay MJ. Bakit mo pa ako tinag, MJ, kung hindi mo naman ako bibigyan ng pagkakataon na mag-comment sa post mo? Yun ang gusto ko i-apply sa sarili ko. Ayokong mag-live, ha? Para balahurain din kayo. Ayaw mo Alam mo, Japina, yung mga sinasabi mo parang nagko-contradict sa mga ginagawa mo. Dahil from the previous, nang babalahura ka. Tapos sinabi mo pa nga, last. Ilang beses kang nagsalita ng last. Pero hindi ka pa rin makatiis. Tapos nagdrama ka. Sabi mo, ayaw mong mambalahura. And yet, mayroon ka na namang content after nito. Ayokong gumanti kasi hindi ko lang yan kahihiyan. Kahihiyan din yan ng pamilya ko. Alam mo pala, bakit kung makipagbalahuraan ka dito sa social media, inam? Tapos sasabihin mo na ang pananaw mo at ng marami sa sarili mo ay daig mo pa ang babaeng Kristo. Tama ba naman na sabihin niya ng isang tao na nasa tamang katinuan? O disclaimer ha, hindi ko sinasabing wala ka sa katinuan. Pero dapat iniisip mo na dapat hindi mo sinasabi yan dito sa social media, lalo na't nariringgan ka ng hindi magagandang salita at nakikipagbalahuraan ka. Kahihiyan din yan ng mga taong sumusuport at nagmamahal sa akin. O alam mo naman pala, bakit proud na proud kang ipagmahili yung mga palipad sa iyo at sasabihin mo pang dahil ginagalit nyo sila lalo ngani? Hindi mo ba napansin na ikaw ang nagdadrag sa kanila para makriticize? Tapos kapag nakriticize sila, sasabihin mo binabalahura. Kahihiyan din yan ng mga taong sinusuportahan ko. Ha?
Alam mo naman pala, bakit napaka-violente ng mga sinasabi mo, tapos idadamay mo pa si Inda at sasabihin mong bugbugin pa kayo ni Kuya JC sa harap ni Inda. Kung totoong nirerespeto mo o binibigyan mo ng kahihiyan ang mga taong sinusuportahan mo, hindi ka magsasalita ng ganito. Mata mo lang walang latay. Ha? Baka bugbugin ka pa niyan sa harap nila Inda. Narinig nyo na ang aking obserbasyon at opinion. So it's up to you kung mag-a-agree kayo o hindi. Yung mga comments ninyo ay welcome. At sa mga gustong mag-comment na hindi sang-ayon sa mga sinabi ko, welcome kayo at sasagutin ko ng maayos yung mga argumento ninyo. So iyan lang muna. Maraming salamat sa pakikinig. This is Ecclesiastico. Take care and God bless.